Ngayon sa Bukawi, Bulacan, kung saan nasa likuran ko lamang po ang isang paggawaan naman ng paputok na sumabog bandang alauna kaninang hapon. At dito nga po sa palibot namin ay nagkalat pa yung iba't ibang klase ng mga paputok na ginagawa dito. Ayon po sa mga trabador dito ay mga quitties at tinatawag na bombshell yung pong ginagawa dito. At yung itsura po ng bombshell ay parang kasinlaki ng nyog at ito'y na-clear na po ng mga tao ng BFP, kaya po maaari na po kami nga pumunta rito. At ito nga po ay napag-alaman natin na isa sa mga kumbaga parang assembly department nitong mga paputok na ito. At dahil kung makikita nyo dito may mga kubol, may parang mga malilit na bodega, iba-ibang department to ang ginagawa dyan. Merong sa likuran lamang nitong sumabog nito ay yung tinatawag na finishing department na mabuti na lamang po na hindi nadamay sa pagsabog. At banda doon po yung bodega naman nung ilang mga ginawang mga paputok. At alamin po natin yung iba pang mga detalye kaugnay ng pagsabog dito, kung saan isa nga po ang namatay at isa ang malubhang na sugatan, sa ulat ni Rafi Tima. Rafi? Subukan po natin balikan si Rafi Tima maya-maya lamang. Samantala, ito nga po ay yung pagsabog dito ay nasa isa ang namatay, samantalang isa malubhang sugatan. At mamaya po makakausap po natin yung isa sa mga trabador na malapit lamang dito. Kung makikita niyo yung idinulot ng pagsabog ay napakalakas. Tinanong po natin kanina sa BFP kung paano ba inspeksyon na ginagawa nila. Bago pa raw magbagong taon, nung panahon ng bagong taon ay patuloy po silang nag-i-inspection dito. At siguro isa po sa mga tinitingnan nilang dahilan yung mainit na panahon, bukod pa po dun sa mismong paggawa, yung proseso ng paggawa ng mga trabador dito. Tawagin po natin yung isa sa mga trabador dito na naririto po ngayon. Narinig po niya yung pagsabog kanina. Sherwin, lakasan mo lang yung boses mo, no? Nung sumabog yung paggawa nito ni Oli Cardenas, anong ginagawa niyo noon? May ginagawa po kami doon. Naglalamutak po kami ng pulbura. Inabot po yung ginagawa namin. Basta, bigla na lang po ito pagsabog. Gaano kalakas? Talagang malakas? Malakas yung pagsabog? Medyo malakas po. Oo. Yung bang mga nagtatrabaho dito sa pagkakala mo sa parang maliit na kubol dito, mga ilang tao yung naririto? Dalawa lang po. Dalawa lang talaga sila? Opo. Yung namatay tsaka yung nasugatan? Opo. Tapos iba-ibang lugar na kung saan binubuo, ini-stack yung mga paputok, tama? Opo. Oo. Nung nangyari yung pagsabog, anong ginawa nyo agad? Tumakbo po ako kasi po, naabot po yung pwesto ko. Tumakbo po ako sa may bukid kasi po nataranta po ako eh. Pero dito ba sa lugar nyo ano bang bilin ng may-ari para sa pag-iingat nyo rito? Palagi po yun, yung mag-iingat po, huwag maghihila sa sahig. Tsaka kompleto naman po ng sa amin, laging pinagsasabihan. Oo. Yung nakita natin, yung mga damuhan para sa sunog, ito ba parte nung pagsabog o dahil doon nasunog tong mga damuhan dito? Opo, dahil po doon. Natalsikan po ng... Ganong kalayo yung inabot ng mga talsik ng mga paputok at mga pulbura? Opo. So ngayon nangyari to, tigil muna operation nyo? Tigil po yun. Paano ibang mga paputok? Hindi nyo ba itatabi sa masaligtas sa lugar o iwanan nyo lang dito? Hindi po namin alam yung may-ari po na... Depende sa may-ari. Depende na po sa may-ari yun. Okay. Maraming salamat, Sherwin. Opo. Okay. Si Sherwin po ang isa sa mga trabador doon sa kalapit na kumbaga parang department. Ito pong pinagbubuan nila ng paputok. At ito nga tabi-tabing mga kubol dito. Mabuti na lang hindi na inabot yung ibang mga lugar kung saan po iniimbak yung mga paputok. At kumbaga na-confine na lamang po dito yung pagsabog sa lugar nito kung saan binubuo yung tinatawag nilang bombshell na sinlaki po ng nyog at mga quitties na binubuti dito. Sa puntong ito makasama po natin, Superintendent Romeo Rillo, ang Provincial Fire Marshal po ng Bulacan BFP. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. So ito pong bago nangyari po itong insidenteng ito, meron ba inspeksyon na ginagawa yung BFP dito? Meron, no? Noong last December, nag-actual inspection kami rito. May mga dokumento to, no? Ewan ko lang itong 2013 kung nag-renew sila. At
yung mga ulat to kasi, mga impormasyon na kukuha namin, yun nga po, isang patay at isang sugatan. Ano po bang... Ang latest ng investigador namin, dalawa yung injured, ano? Isa yung kumpirmadong patay, no? Si Larry Analo, no? Pero kukumpirmahin pa namin kung yun talaga pangalan niya, no? 18 years old daw, sabi ng investigador namin. Tapos si Cirilo Fernandez, 17 years old. Tapos yung isa si Adrian Fall Ray, 15 years old. Paano itong mga minor na ito? Ay, violation niya sa fire code. Grounds for business operation, tsaka magmumulta sila. Opo. At naobserbahan natin, no, napakaraming bata naglalaro dito. Como parang ito isang field, isang Opo. clearing. Napakaraming mga bata dito. Wala namang bakod tong mga paggawaan. So, ano nakikita nyo ditong maaaring i-recommenda sa mga... Bawal na may bata, no? Tama yung location, nasa gitna ng kabukiran, malayo sa mga residential, okay. Pero pag may batang lumalapit at napatunayan namin, tatanungin namin barangay kung hinahayaan lang nila, violation yun. Opo. Ano po nakikitang dahilan ng BFP sa nangyaring pagsabog niyo dito sa Bukawi? Yung manggagawa, no, maaaring may negligence yan. Kasi mainit yung ginagawa nila, yung kinukunik yung pulbura tsaka yung pagka yung bagay kasi yan, pagka nagkaroon ng friction, nagkiss-kiss, magi-ignite, no, tapos magi-explode. Ang weather condition mainit, no. Isa 'yun sa makakapag-contribute sa pag-spread ng fire. Kaya tinatanong ko kung gaano katagal na yung biktima at kung na-brief nila, na-orient nila kung paanong proper na paggagawa nitong mga fireworks nito. Opo. At itong operation ng mga paggawa ng paputok dito talaga sa Bukawi buong taon hanggang magkaroon ng demand, ano? Kasi marami pang tindahan na bukas din naman. Marami kasi pagka may piyesta, kasalan, birthday, marami yung order, oh. Mas maramihan lang yan pagka New Year, no? Opo. Pero ongoing ang paggawa nila. Pero ang sa amin, sa part namin sa fire, kailangan i-inspectionin natin para masita natin yung maaring maging panganib. Pero sa taong ito, no, kukumpirmahin ko kung nag-renew sila, no? Opo. Kasi ang nakita ko ng validity ng kanilang mga permit, valid hanggang December 2012. Expired. Lalabas, expired. Ngayon, hahanapin ko kung merong 2013, ano? Kaya yung hepe ko rito, si Captain Estipular, bibigyan ko ng instruction na kumpirmahin kung hindi nag-renew, sasampahan namin ng kaso. Opo, at yun nga po, anong maaring kaharaping kaso ng pong may-ari? Magmumulta siya, tapos stop business operation, marirevoke, totally revoke, no, yung kanyang business, Opo. for non-compliance. Bukod pa doon sa mga minors na... Mas mabigat, no? Kasi hindi pinahihintulutan ng fire code na ang minor de edad magtrabaho sa ganitong mapanganib na trabaho. Opo. Maraming salamat, sir. Salamat. Si Superintendent Romeo Rillo, Provincial Fire Marshal po ng Bulacan Bureau of Fire Protection.